Mga hayop! Aray! Sino ka ba, miss? Bakit ka nananampal? Tinatanong mo kung sino ako, ha? Haliparot kang babae ka! Aray ko! Bitiwan mo nga ang buhok ko. Ano ba? Nasasaktan ako! Mahal, tulungan mo ko! Laura, tama na! Ano ba? Ano? Ako pa ang pinatitigil mo, ha, Greg? Tigilan mo na to. Huwag kang mag-iskandalo. Bakit? Nahihiya ka ba? Gagawin ko ang gusto ko dahil may karapatan ako, Greg. Kaya manigas ka dyan. Kakalbuhin ko ang babaeng to! Aray! Bitiwan mo ang buhok niya. Pilit na binubuksan ni Greg ang mga kamay ni Laura na mahigpit na nakakapit sa buhok ni Aldana. Halos lahat ng mga tao sa karinderya ay nakatingin sa kanila. Hindi maunawaan ni Aldana ang nangyayari kaya napapahawak na lang din siya sa braso ng babaeng nananakit sa kanya. Maya-maya pa ay kusa na rin siyang binitawan nito. Sino ka ba? At bakit bigla-bigla ka na lang nananakit? Ay, tanga! Hindi mo pa rin bagets, ha? O sige, magpapakilala ako sa'yo. Ako si Laura. Ako lang naman ang asawa nitong lalaking kalandian mo. Ano? Bingi ka ba? Asawa, as in legal wife. Sinaktan kita kasi kabit ka. Tama na yan, Laura. Greg, ano to? May asawa ka na? Niloko mo ko? I'm sorry, Aldana. Malakas na sampal ang agad na dumapo sa mukha ni Greg mula sa galit na dalaga. Maluhaluhang sinamaan ng tingin ni Aldana ang natitigilang kasintahan. Ang sama mo! Bakit mo naman ginawa sa akin to? Bakit mo ako niloko? Hindi kita niloko. Mahal na mahal kita, Aldana. Andali! Anong mahal? Tumigil ka nga dyan! Manahimik ka! Alam mong matagal ko nang gusto makipag-iwalay sa'yo. Ikaw lang ang nagpupumilit sa relasyon natin. Sira ka ba? Kasal tayo, Greg. Hindi ako makakapayag na mapunta ka sa malanding yan. Hindi ko na kaya, Laura. Huwag mo nang gawing komplikado pa ang lahat. Ayaw naman na pala sa'yo ni Greg eh. Matapang na pangbabara ni Aldana sa nagwawalang si Laura. Patuloy ang pagpapalitan nila ng mga salita. Hindi na nakatiis ang may-ari ng karinderya at pinagtabuyan na sila sa labas dahil nakakaistorbo daw sila ng kumakain. Pagdating sa labas ng karinderya, agad na nagpatuloy ang dalawang babae sa pagpapalitan ng maanghang na salita sa bawat isa. Ayaw magpatalo at pilit ipinaglalaban ng mga katwiran para sa nag-iisang lalaki na minamahal nila. Tumigil ka na, Laura. Sa bahay tayo mag-uusap. Hindi! Dito na tayo mag-uusap ng asawa mo. Mabuti pa dito palang ayusin na natin to. Aba, matapang kang kabit ka, ha? Oo, Laura. Matapang ako at tiyak na hindi mo magugustuhan ang sasabihin ko kay Greg. Nahihintakutang napalingon si Laura sa kanyang asawa at muling ibinalik ang tingin kay Aldana. Mamili ka, Greg. Ako o ang asawa mo? Aldana! Pinagsabay mo kami, di ba? Hindi pwedeng mamangka ka sa dalawang ilog. At ikaw naman, Laura, hindi porkit ikaw ang legal, magagawa mo ng manakit. Proud ka pa talagang linta ka? Hindi ka ba nahihiya sa mga pinagsasasabi mo? Kadalaga mong tao pumapatol ka sa may asawa. Wala akong paki sa'yo. Ngayon, Greg, sumagot ka. Ikaw, Aldana, ang pipiliin ko. Ikaw ang mahal ko. Greg! Siguro naman malinaw na. Ako ang pinili ng asawa mo. So, ang ibig sabihin sa akin na siya. Ang kapal ng mukha ninyong dalawa. Halika ritong babae ka, kakalbuhin talaga kita! Akmasa ng pasugod muli si Laura sa nakatayong si Aldana, pero nagawa ng maiharang ni Greg ang katawan sa tangkang pananakit muli ng babae. 5 taon nang nagsasama ang mag-asawa. Ang totoo ay hindi naman talaga niya gusto si Laura pero pinilit nila siyang pakasalan ng babae dahil akala nila ay buntis ito. Nagpanggap si Laura na may nabuo sa isang gabi na may nangyari sa kanila.
Pero pagkatapos ng kasal ay doon nalaman ni Greg na baog ang kanyang asawa at wala itong kakayahang magbuntis. Ngunit wala na siyang magawa. Nagtiis na lang siya sa babaeng pinakasalan niya hanggang sa nakilala niya si Aldana, ang babaeng unang nagpatibok ng puso niya. Tumabi ka! Huwag mo ipagtanggol yung kabit mo! Buntis siya, Laura. Kaya wag na wag mo siya sasaktan. Dinadala niya ang anak ko. Ang anak na hindi mo kayang ibigay sa akin. Nahulog ang panga ni Laura sa pagkabigla. Ang mga salita ni Greg ay tila isang malakas na suntok na tumama sa kanyang dibdib. Bigla siyang nakaramdam ng panghihina. Muntik na siyang nabuwal dahil biglang nandilim ang kanyang paligid. Wala siyang makita at nawalan siya ng balanse. Parang pinipiga ang kanyang puso sa kanyang nalaman. Mahal na mahal niya si Greg at ang katotohanang dinadala ng babaeng yun ng sanggol ay ang realisasyong katapusan na ng relasyon nila. Hayop ka, Greg! Bakit mo ginawa sa akin to? Hindi mo lang ako niloko. Binuntis mo pa ang kirida mo. Sino ba ang unang nanloko sa atin? Di ba ikaw? Pinagsisihan ko na nagpakasal ako sa'yo, Laura. Pinagsisihan ko! Hindi naman nakaimik si Aldana. Tila ramdam niya ang sakit na nararamdaman noon ni Laura. Sa di inaasahang pagkakataon ay nararamdaman niya ang awa rito. Pero hindi niya kayang bitawan si Greg kaya ipinaglalaban niya ito sa kanyang legal na asawa. Ayaw niyang walang kilalaning ama ang anak. Walang kaalam-alamang dalaga na habang nagpapakaligaya sila ng kanyang nobyo ay may natatapakan na pala siyang damdamin ng iba. Ngunit pinili niya ang sarili na magmukhang maldita at palaban kay Laura upang mapagtakpan ang matinding kaba at sakit na kanyang nararamdaman. Pagsisisihan mo to, Greg! Pati na rin ikaw na mga agaw ng asawa! Isinusumpa ko na magiging impyerno ang magiging buhay niyo! Tumigil ka sa mga pinagsasasabi mo? Hindi ka magiging masaya sa piling ng kabit mo. Kaya humanda ka, Greg. Lintik lang ang walang ganti. Tumayo ng dahan-dahan si Laura mula sa pagkakaupo sa lupa. Hindi pa ito tapos sa kanyang pagbabanta. May katarungan sa mundo, Aldana. At kukunin ko yon sa anumang paraan. Hindi nakahuma ang dalawa sa mga sinabing yon ni Laura. Pareho silang natigilan at di nakakilos. Mabilis na tumalikod ang babae at iniwan na ang dalawa. Doon lamang tila nagising si Greg. Napahawak siya sa bewang ng nobya habang tinatanaw ang papalayong asawa. Si Aldana naman ay nakaramdam ng matinding takot sa kakaibang himig ni Laura. Ang tunog ng mga salitang binitiwan nito ay parang isang masamang bangungot na magdadala sa kanya ng isang kapahamakan. Mag-usap tayo, Aldana. Oo, kailangan nating mag-usap. Pero hindi dito. Gusto ko yung tayo lang, Greg. Inaya ni Greg si Aldana at upang makapag-usap sila ng masinsinan, ay dinala niya ang babae sa isang motel. Mahal, magsama na tayo. Magpakalayo-layo tayo dito. Malayo kay Laura. Malayo sa mga sumpang binitawan niya. Pumunta tayo sa lugar na walang makakakilala sa atin. At dun bubuo tayo ng sarili nating pamilya. Pagkatapos ng lahat ng nangyari ngayon, yan pa ang naiisip mo? Greg, may nasaktan tayo. Nakasakit tayo ng damdamin dahil sa mga pagsisinungaling mo sa akin. Hindi lang si Laura ang sinaktan mo. Maski ako, durog na durog na. Ang sakit-sakit, Greg! Nang mga oras na yon ay sakalang ipinakita ni Aldana ang tunay na nararamdaman sa kabila ng pagpapakita nito ng tapang kay Laura. Pumatak din ang kanyang luha sa mata dahil nakukonsensya siya sa nagawang pananakit ng damdamin ng asawa ni Greg. Akala ko ayos lang tayo kanina. Di ba pinapili mo pa ako at ikaw ang pinili ko? Anong dahilan? Bakit ibang punto mo ngayon? Bakit ka nagkakaganyan? Hindi ko maintindihan, Aldana. Dahil hindi ako masamang tao. Nasasaktan ako. Awang-awa ako sa asawa mo kanina, Greg. Dito, hindi siya mawala sa isip ko.
Hindi mabura sa isip ko yung pag-iyak niya at yung lungkot niya. Pakiramdam ko may mangyayaring masama sa kanya eh. At kapag nangyari yun, kasalanan natin, Greg. Upo ka nga muna. Baka mamaya ay mapano ka pa. Isipin mo muna ang anak mo bago ang ibang tao. Mamaya ay makasama sa bata yung ginagawa mo. Hayaan mo na si Laura. Kilala ko yun, matapang yun. Pero hindi siya gagawa ng anumang bagay na ikapapahamak niya. Inalalayan siya ng nobyo na makaupo sa malambot na kama. Sige, anong plano mo? Gusto mo ba doon na lang tayo umuwi sa probinsya kung saan ako lumaki? Malayo ang probinsya mo, Aldana. Pero para sa'yo, sasama ako. Mabuti na rin yun nang hindi tayo masundan ni Laura para guluhin. Pansamantala, doon muna tayo sa bahay ni na Itay at Inay. At kapag nakapanganak na ako, saka na lang tayo bumukod. Salamat, mahal, sa pagbibigay ng pagkakataon sa akin. Patawarin mo ako kung nasaktan kita. Kaya ako lang naman nagawang magsinungaling sa'yo. Dahil natatakot akong mawala ka sa akin. Kayo ng anak natin. Ayoko sana ng ideyang to, Greg. Hindi ko kayang lumaki ang anak ko na walang kikilalaning ama. Sana lang hindi mo rin gagawin sa akin ang ginawa mo kay Laura. Oo naman, pangako. Paliligayahin kita at hindi na kita sasaktan ulit. Sa loob ng silid na yon ay marahang inihiga ni Greg si Aldana at marahang hinalikan ang kanyang mga labi. Ang simpleng halik na yon ay uminit hanggang sa ang katawan nila ay nagkadikit at nagsanib. Ang apat na sulok ng silid na yon ang tanging naging saksi sa kanilang wagas na pagmamahalan. Nang matapos si Greg ay humiga siya ng patagilid habang ang isang kamay ay nakalagay sa bewang ng dalaga. Nakahilig naman si Aldana sa matipunong dibdib ng kasintahan. Masayang masaya ako, mahal. Sa wakas ay magiging aking ka na talaga ng buong buo. Wala nang makapaghihiwalay sa atin. Sana lang hindi totohanin ng asawa mo yung mga banta niya sa atin. Hanggang salita lang yon, huwag mo intindihin. Ang isipin mo lang palagi, yung mga oras na masaya at magkasama tayo. Nang matapos sila sa kanilang paglalambingan, ay nag-aya na si Aldana na umuwi. Ngunit hindi sa bahay ni Greg kundi sa apartment ng babae. Sumakay ng jeep ang dalawa patungo sa apartment. Habang umaandar ang sasakyan ay napansin ni Aldana ang isang itim na paru-paro. Hindi niya yun pinag-ukulan ng pansin. Ngunit nang makababa sila ay nagulat siya nang makitang tila sinusundan sila nito. Nagkibit balikat na lamang ang dalaga. Dahil alam niya na ayon sa mga pamahiin ng matanda, maaaring ligaw na kaluluwa lamang ang sinisimbolo ng mga paru-paro. Hindi niya iniisip na isang banta ang ganong kaliit na hayop. Maingat siyang inalalayan ni Greg hanggang sa makapasok sila sa apartment ng dalaga. Sandali lang mag-iimpake muna ako ng mga damit ko sa bag. Magluto ka muna ng mababaon nating pagkain sa biyahe dahil malayo rin ang Leyte sa Maynila. Sige, mahal ko. Bilisan mo para makaalis na tayo agad. Tumungo na sa kusina si Greg at nagsimulang lutuin ang nakitang mga pagkain sa ref. Nag-adobo na lamang siya ng baboy at nagsaing ng kanin. Habang ginagayat niya ang karne ay napansin niya ang paru-paro na paikot-ikot sa kanyang uluhan. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali ay biglang dumapo ito sa kanyang balikat. Dahil sa gulat ay napipis niya ito at tumalsik sa dingding. Hindi pa man siya nakakabawi sa gulat ay sunod-sunod na malalakas na katok ang kanyang narinig. Lumabas kayo dyan, mga walang hiya! Greg, subukan mo sumama sa babaeng yan! Talagang ipakukulong ko kayong dalawa ng kabit mo! Narinig yun ni Aldana kaya't napalabas siya ng silid at tinungo ang kusina. Greg, si Laura yun Paano niya tayo natuntun? Hindi ko nga rin alam Teka at lalabasin ko. Sandali, tingnan mo muna baka may kasama siyang mga pulis. Bilisan mo, Greg. Nakakahiya sa mga kapitbahay. Doon lang muna ako sa kwarto. Papasukin mo na dito para hindi mag-eskandalo sa labas. Agad na tumalima si Greg. Pinagbuksan niya ang asawa at pinilit nitong papasukin sa loob ng sala. Ayop ka talaga, Greg. Wala ka talagang takot no? Talagang pipiliin mo yung kabit mo at itatanan mo pa? Tumigil ka na!
Hindi pa ba malinaw sa'yo na si Aldana ang pinili kong makasama at hindi ikaw? Hindi ako makakapayag, Greg. Laura, tigilan mo na to. Hindi kita mahal. Pinakasalan lang kita dahil pinikot mo ko. Niloko mo ko. Alam mo yun, di ba? Para mo ng awa, Greg. Huwag mo akong iwan. Hindi ko kaya. Nakikiusap ako. Hindi na magbabago ang pasya ko. Patawarin mo ko pero magsasama na kami ni Aldana. Magkakaanak na kami. Buo na ang pamilya namin. Pakawalan mo na ako. Dahil ba sa anak, ha? O sige. Papayag ako sa relasyon ninyo pero akin ka pa rin, Greg. Pwede naman dalawa kami. Please, huwag mo akong iwan. Tumigil ka na sa kaibangan mo, Laura. Hindi pwede ang gusto mo mangyari. Mahal ko si Aldana. Kaya sana palayain mo na ako. Hindi na kita mahal. Hindi totoo yan. Sinasabi mo lang yan para saktan ako. Pero ang totoo, mahal mo rin ako. Naghihiganti ka lang sa akin. Hindi na nakatiis si Aldana. Lumabas siya ng silid at nakisali sa usapan ng mag-asawa. Tumayo ka dyan, Laura. Huwag kang lumuhod kay Greg. Tama siya, hayaan mo na kami alang-alang sa anak namin. Nanlilisik ang mga matang bumaling ng tingin si Laura sa gawin ni Aldana. Tumatagos ang tingin niya sa tiyan ng dalaga. Hindi nila inaasahan ang biglang pagsugod nito sa kanya. Ikaw ang tumigil! Magbabayad kang haliparot ka! Binibigyan ko na nga kayo ng pagpipilian, ayaw nyo pa! Pwes, magsama-sama na lang tayo sa impyerno! Aray! Nasasakal ako! Bitawan mo ako! Tama na yan! Ano ba, Laura? Tumigil ka na! Nakakapagod na sa totoo lang! Ayoko na! Ano bang hindi mo maintindihan doon? Ha? Nang maalis ang kamay ni Laura sa leeg ni Aldana, ay siya naman ang sinakal ni Greg. Ayoko sanang gawin sa ito, pero sumusobra ka na! Mana yan? Halika na, umalis na tayo! Sumasakit na ang tiyan ko! Totoo naman ang sinabi ni Greg ng mga oras na yon. Masyado na rin siyang napapagod sa panggugulo ni Laura sa kanila. Para namang napapagalitang bata si Laura at hinayaan nitong makaalis ang dalawa. Naiwan ito sa apartment, iyak ng iyak. Hindi makapaniwala na tuluyan nang iniwan siya ng kanyang pinakamamahal na asawa. Samantala, habang bumabiyahe ang dalawa ay napansin ni Greg ang pananahimik ni Aldana at ang mayat-maya nitong pagbubuntong hininga. Kanina ko pa napapansin na panay ang buntong hininga mo. Dahil ba sa nangyari kanina? O masakit pa rin ang tiyan mo? Hindi ko mapaniwalaan ang mga nangyayari ngayon, Greg. Sa isang iglap na bago ang tingin ko sa sarili ko. Pakiramdam ko, ang sama-sama kong babae. Sana, hindi mo na lang ako binuntis para wala kang pananagutan sa akin. Shh, tama na. Ano ba? Nandito na tayo sa sitwasyong ito, Aldana. Wala nang atrasan. Piliin na lang natin na maging masaya. Hindi pa alam ng mga magulang ko ang tungkol sa atin. Alam kong magugulat sila na mag-uuwi ako ng lalaki doon, tapos buntis pa ako. Hindi ko alam kung anong iisipin at magiging reaksyon nila. Natatakot ako. Huwag mo munang alalahanin yon. Ako na ang bahalang makipag-usap sa mga magulang mo. Ay, bakit ba kasi ang komplikado ng buhay? Ayoko ng ganito pero wala akong choice. Oh, hayang ka na naman sa pagbubuntong hininga mo. Nasa sayo naman kung pipiliin mo maging malungkot o masaya eh. Ako nang bahala. Huwag ka nang isip ng isip, okay? Hindi na nagsalita pa si Aldana at sumandal na lang siya sa malapad na dibdib ni Greg. Pagdating nila ng pier ay agad nagtubos ng tiket si Greg papuntang Leyte. Para itong sinisilihan sa pagkakaupo sa takot na baka masundan sila ni Laura. Iniunat pa ni Greg ang hawak na tiket at panay ang tingin sa kanyang relo. Tara na, aalis na ang barko. Inalalaya ng lalaki si Aldana para makatayo saka lumakad papuntang hagdanan ng barko. Sakalang nakahinga ng maluwag si Greg nang magsimula nang umandar ang barko.
1.5 araw din ang naging biyahe ng dalawa bago tuluyang narating ang probinsya ng Leyte. Kaagad huminga ng malalim si Aldana at tila ninanamnam ang hangin sa kanilang lugar. Malayo pa ba dito ang baryo ninyo? Hindi naman. Sasakay lang tayo ng tricycle. Habang bumabiyahe sila ay napansin na kaagad ng dalaga na marami nang nagbago sa kanilang bayan. Ngunit nang magsimulang pumasok ang sasakyan sa kanilang baryo, ay napansin ni Aldana na sa tagal ng panahon na hindi siya nakauwi ay parang walang ipinagbago ang lugar. Maging ang mga lumang bahay na kanyang iniwanan noon ay ganun pa rin. Papalubog na ang araw pero marami pa rin ang tao sa paligid. Bumaba sila sa tapat ng isang tindahan. Nandito na tayo. Napansin kaagad ni Greg ang tila masasamang titig ng mga lalaking nakatambay sa kaharap na tindahan kung saan sila huminto. Saan ang bahay nyo dito? Kailangan pa nating maglakad ng konti. Ano? Bakit di ba tayo nagpati dun sa tricycle? Ganun talaga dito. Hindi naman makakaakyat ang tricycle dyan sa itaas ng bundok. Sa taas ang bahay ninyo? Oo, pero huwag ka mag-alala, maayos naman ang daan. Ganon? Mahal, ganito ba talaga sa lugar nyo? Tignan mo yung mga tao, nakakatakot kung tumingin. Parang ngayon lang nakakita ng gwapo. Puro ka naman biro eh. Seryoso ko, tignan mo kasi. Tinatakot mo lang ang sarili mo, Greg. Gwapo ka at mistiso kaya natural na humanga sila sa'yo. Saka ganito talaga sa probinsya. Masanay ka na. Hindi na lang ipinahalata ni Aldana kay Greg na kakaiba rin ang pakiramdam niya sa uri ng pagkakatingin ng mga tao sa kanila. Matagal na rin kasi na hindi siya nakakauwi at hindi na niya kabisado ang mga taong nakita na nakatambay sa tindahang yun. Bagamat walang halos na bago sa kanilang lugar, ay marami na siyang hindi kilalang tao. Malayo pa ba? Hindi na nakatiis si Greg nang mapansin itong nasa halos 15 minuto na silang naglalakad. Nakakatakot naman dito sa lugar nyo. Ang tahimik. Saka saan ba tayo pupunta? Mukhang paakyat na to ng langit eh. Ano ka ba? Tumahimik ka na lang kaya. Malapit na tayo, huwag kang mainip. Saka anong nakakatakot dito talagang ganito naman sa probinsya, di ba? Bilisan mo na lang kaya maglakad dyan. Talo pa kita eh. Baka pwedeng magpahinga naman muna tayo. Sandaling tumigil sa paglalakad si Aldana at nakangiting napatingin sa hinihingal na si Greg. Nasa probinsya tayo, Greg. Wala sa Maynila, kaya sanayin mo na ang sarili mo sa paglalakad dahil kapag nanganak na ako, itong layong to, araw-araw mo na itong lalakarin para makapamili sa bayan. Wow, loaded sa sakripisyo. Kung hindi lang talaga kita mahal eh. Aba dapat lang, hindi ka nga napagod sa paghubo-hubo ng salawal mo eh. Idinaan ni Aldana sa pagbibiro at pagtawa ng malakas ang kanyang nararamdamang kilabot sa katawan. Kanina pa kasi niya napapansin na tila may nakasunod sa kanila. Aba, at pilya ka na ha? Binilisan ni Aldana ang paglalakad hanggang sa naiwan na si Greg. Hinabol siya ng lalaki. Oo, ingat ka mahal. Hintayin mo ako, baka madulas ka eh. Hindi nga nagkamali ng kutob si Aldana sa kanyang hinala dahil totoong may nagmamasid sa kanila at sinusundan sila saan man magpunta. Ilang minuto pa ang lumipas, sa wakas ay narating na rin ng dalawa ang bahay ng mga magulang ni Aldana. Simple lang ang kubo, yari lamang ito sa kawayan, nipa at tabla na gawa sa matibay na puno ng nara. Kapansin-pansin din ang buong paligid ng bahay dahil imbes na mga gulay o mga halamang namumulaklak sa paligid ang mga nakatanim, mga herbal o halamang gamot ang makikita sa palibot ng bahay. Katulad ng sambong, ikmo, luyang dilaw at iba pa. Makahulugan namang napatingin si Greg sa gawin ni Aldana. Nakakunot ang noo at nagtatanong ang mga mata. Parehong albularyo mga magulang ko. Si inay ang tagagawa ng mga sangkap sa gamot at ang itay naman ang tagasuri sa mga may sakit. Siya rin ang nagsasabi kung kulam
barang o naaaswang ang isang pasyente nila. Marami pa pala akong hindi alam sa pagkatao mo, Aldana. Huwag kang mag-alala, mabubuting tao ang mga magulang ko. Masayang hinila ni Aldana si Greg. Diretso sila sa loob hanggang sa sala. At tama nga si Aldana. May 2 taong nakaupo sa harap ng mag-asawa. Abala ang mga ito sa pagsusuri sa pasyenteng lalaki. Bukod sa payat na ito ay kapansin-pansin ang maraming sugat nito sa balat. Habang ginagamot ni Aling Rosa ang mga sugat sa pamamagitan ng pagtatapal ng dahong Maria, ay abala naman ang ama ni Aldana na si Mang Brando sa pagsusuri sa pulso ng lalaki. Nanatili itong nakapikit na parang inaalam nito ang tunay na dahilan ng pagkakasakit ng pasyente. Hindi pa rin napapansin ng mag-asawa ang presensya ni na Aldana at Greg. Ang isang matandang babae na kasama ng lalaking may sakit ang nakapansin sa dalawa. Sinabi nito kay Aling Rosa na may dumating ngang bisita ang mag-asawa. Aba, Brando, tingnan mo kung sino ang dumating. Sakalang nagmulat ng mata si Mang Brando at seryosong napatingin sa inginunguso ng asawa. Kaya napagawi ang tingin nito sa 2 taong nakatayo sa may pinto ng sala. Nakilala niya ang babae pero agad na dumako ang tingin niya sa magkahawak na kamay ng dalawa. Seryosong tumayo si Mang Brando at hindi sila agad pinansin. Tinapos muna nito ang kanyang gawain sa kanyang pasyente bago hinarap ang dalawa. Himala, Aldana. Mabuti at umuwi ka pa. Opo, Itay. Magandang hapon po. Siya nga po pala si Greg. Magandang hapon po. Anong meron, Aldana? Nagpalipat-lipat ang tingin ni Greg sa ama, ina at kay Aldana. Para bang pilit nitong sinusuri ang pakikitungo ng mga magulang sa kanyang kasintahan. Naramdaman niyang tila malamig at walang paglalambing. Ni wala siyang nakitang kasabikan sa mukha ng mga ito. Blanko ang kanilang ekspresyon na nakatingin ng diretso sa kanilang anak. Umuwi po ako kasi gusto ko pong ipakilala sa inyo ang nobyo ko. Mabilis ang pintig ng pulsuan mo sa iyong leeg, Aldana. Puntis ka, tama ba? Itay! Doon nagsimulang tumulo ang luha ng dalaga. Lalo na nang mapansin niya ang mata ng kanyang ama. May bahid yun ng labis na lungkot at pagkadismaya. Hindi ko inaasahan na malalagay ka sa ganitong sitwasyon, anak. Alam mong hindi ka naman namin pinaghigpitan ng nanay mo. Hinayaan ka lang namin lumipad mag-isa kung saan mo gustong pumunta. Hindi ko lang talaga inaasahan na mangyayari sa iyo ang ganitong bagay. Anong plano ninyong dalawa? Kailan nyo balak magpakasal? Inay, may sasabihin pa po ako sa inyo. Hindi po kami magpapakasal ni Greg. Abay, bakit? Ayaw mong panagutan ng anak ko? Ganun ba, Greg? Nay, hindi po sa ganun. Hindi lang po niya ako pwedeng pakasalan kasi po ay kasal siya sa ibang babae. Biglang napasuntok sa dingding si Mang Brando at panay ang mura. Bakit naman ganon, Aldana? Hindi! Mali! Hindi naman kami nagkulang sa pangaral sa iyo, di ba? Bakit, ha? Wala ka na bang makitang ibang lalaki? Ilayo mo sa akin ang lalaki niyan, kundi mapapatay ko yan! Wag naman, Tay. Please po, wag po ninyong saktan si Greg. Huminahon ka, Brando. Baka mapano ang anak mo. Biglang napahagulgol ng malakas si Aldana at hindi na yon mapigilan pa ng kahit na sino sa mga kasama niya sa bahay. Kahit masama ang loob ay napilitan si Mang Brando na magpakahinahon. Dahan-dahan niyang nilapitan ang kanyang anak. Biglang nagbago ang kanyang tono at naging malumanay. Nagmamahalan po kami ni Greg. Hindi ko po kayang mawala siya sa buhay ko, Itay. Ayokong mawala ng ama ang aking anak. Huwag po ninyong ipagkait sa inyong apo na maranasan ng isang buong pamilya. Hiwalay na po kami ng asawa ko. Huwag po kayong mag-alala. Aalagaan ko po at mamahalin si Aldana habang buhay. Ipinapangako ko po yan. Patawarin niyo po kami. Huwag kayo sa amin humingi ng tawad.
higit kayo nagkasala sa asawa nito. Doon kayo humingi ng tawad. Tiyak na madadamay ang apo ko kapag nagkaroon ng gulo. Hindi ko na po magagawa yon dahil balak na po namin ni Greg na dito na po manirahan hanggat hindi pa ako nakakapanganak. Yun ay kung papayag po kayo. Anak, malaking kasalanan niyang gagawin ninyo. Kahit sabihin ninyong nagmamahalan kayong dalawa, kasal pa rin yan sa ibang babae. Mabuti pa ay pabalikin mo muna ito sa kanyang asawa. Ayusin niya muna ang gusot niya. Bakit pinili mo ang maging isang kabit? Wala kang mapapala dito pagdating ng panahon. Pasensya na po, Nanay Rosa. Pero hindi na ho ako babalik sa asawa ko. Hindi ko po iiwan si Aldana. Kung galit po kayo, sa akin na lang niyo ibuhos ang lahat. Pero sana, hayaan niyo pong ipakita ko kung gaano katotoo ang pagmamahal ko sa inyong anak. Kung hindi po ninyo kami matatanggap dito, mapipilitan ho kaming bumalik sa Maynila. At doon na lamang magsimula. Hindi. Walang aalis. Gabi na. Hindi na kayo pwedeng bumaba dahil delikado na. Mabuti pa ay palitan mo na ang damit mo. Magsuot ka ng itim na damit para hindi takaw tingin sa mga gumagalang aswang yan tiyan mo. Dahil sa narinig ay labis na lumuwag ang kalooban ni Aldana. Alam kasi niya na sa sinabing yon ng kanyang ina ay natanggap na siya nito at si Greg. Alam niya na bagamat masama ang loob sa kanya ng kanyang mga magulang, ay hindi siya kayang tiisin ang mga ito. Ano pang hinihintay mo, Aldana? Magbihis ka na. Hay naku, ewan ko sa iyong bata ka. Teka, at kukunin ko lamang yung ilang piraso ng damit na naiwan mo dito dati. Mukha namang kasya pa sa iyo ang mga yun eh. Salamat ho, Inay. Pagkaalis ni Aling Rosa ay lumapit si Greg kay Aldana. Ano yung sinabi ni Inay? May mga gumagalang aswang dito? Oo. Maraming aswang sa lugar na ito. Kaya palagi mong babantayan niyang anak ko. Wag na wag mo siyang aalisan ng tingin at dapat palagi kang nakatabi sa kanya. Ano man ang mangyari. Dahil oras na mapahamak ang anak ko. Katapusan mo na, lalaki! Tay naman, huwag naman ninyong takutin si Greg. Ayos lang sa akin. Pero mahal, totoo ba ang aswang? Oh, bakit namumutla ka? Natatakot ka ba, ha? Natatakot? Hindi ah. Nagtatanong lang naman ako eh. Dati, pero ewan ko ngayon kung meron pa. Kasi matagal na akong hindi nauwi dito eh. Siguro meron pa. Yun ang sabi ni tatay at nanay ko eh. Naku eh, wag naman sana. Hala, bakit namumutla ka na? Hindi ah. Di naman ako naniniwala sa aswang eh. Gawa-gawa lang naman ang mga kwento na tungkol sa kanila. Pwes ngayon pa lang ay kailangan mo nang maniwala. Dahil simula ngayong gabi ay sigurado kung dadalawin na kayo ng mga aswang at hindi pa tatahimikin. O heto ang t-shirt mo. Magbihis ka na ngayon din. May nararamdaman ako nagmamanman. Dumaan ang mahabang katahimikan sa pagitan nilang lahat. Nang walang ano-ano, ay biglang may malakas na kalabog silang narinig mula sa bubungan. Oh, iyan na nga ba ang sinasabi ko eh? Bakit, Nay? Ano ba yun? Huwag kayong lalabas. Ako nang bahala. Hoy! Kung sino ka mang nandyan! Sige! Subukan mong kantiin ang anak ko! At sisiguruhin kong magkakaubusan tayo ng lahi! Subukan mo! May narinig silang malakas na pagaspas ng malaking pakpak na papalayo. Ay, salamat at lumayas na. O siya, halina kayo sa kusina at tayo'y kumain na ng hapunan. May nalutong sugpo dyan, iinitin ko na lang. Siya nga pala, doon na lang muna kayo tumuloy sa dati mong silid. Maaari nyo nang ayusin yon habang naghihintay kayo ng makakain. Sakalang nakahinga ng maluwag si Aldana nang tumalikod ang kanyang ina patungong kusina. Sina Mang Brando naman at Greg ay ipinagpatuloy ang kwentuhan. Marami itong ibinilin sa lalaki tungkol sa mga pangontra at kung ano ang dapat niyang gawin kapag mayroong aswang na umaaligid. Sa pagdaan ng mga araw ay nagsama na nga ang dalawa na parang mag-asawa. Naging maayos naman ang kanilang mga naunang linggo. Nakakaraos at natatapos nila ang araw na masaya.
Ipinakita ni Greg ang matinding pagmamahal kay Aldana sa mga panahong yon. Inaalagaan niya ito ng mabuti at pinagsisilbihan. Nagsimula na ring maghanap ng mapagkakakitaan ng lalaki upang makatulong sa pangangailangan nila sa araw-araw. Samantala, habang unti-unti nang lumalaki ang tiyan ni Aldana, ay doon niya mas nararamdaman ang iba't ibang pagbabago ng kanyang katawan. Isa sa palagi niyang inirereklamo ay ang madalas na pag-iinit ng kanyang katawan lalo na sa gabi. Masyadong maalinsangan para sa kanya ang bawat gabi. Talagang ganyan ang buntis. Kailangan ay masanay ka na. Medyo matagal-tagal pa ang titiisin mo. Hindi naman ako nagrereklamo, inay. Ayos lang po. Importante ay maipanganak ko ng maayos ang anak ko. Nang gabing yon, pagkatapos nilang mag-usap ng ina ay humiga na siya sa kama kung saan naghihintay si Greg. Sabay silang natulog. Ngunit sa kalaliman ng gabi ay biglang naalimpungatan si Aldana dahil sa kakaibang pananakit ng kanyang tiyan at sa napakainit na pakiramdam. Butil-butil na ang kanyang pawis sa noo. Marahan niyang niyugyog ang natutulog na asawa. Greg, gumising ka, naiinitan ako. Magpalit ka na lang ng damit, mahal. Mainit talaga eh. Masakit din kasi ang tiyan ko eh. Ikuha mo muna ako ng maligamgam na tubig. Masakit ang tiyan mo? Bakit? Gusto mo ba gisingin ko si itay at inay para makita ang kalagayan mo? Naku, wag na. Pagod na ang mga yon. Wag na natin silang istorbohin. Ikuha mo na lang ako ng tubig, please. Bumangon si Greg at sinunod ang utos ng babae. Mabilis nitong tinungo ang kusina at nanguha ng mainit na tubig sa termos. Bumalik din siya kaagad sa silid. Ayaw niyang matagal na mawala sa paningin ng asawa. Iniabot niya ang baso kay Aldana habang nakaupo ito sa papag at nakangiwi ang muka habang hinihimas ng kaliwang kamay ang sariling tiyan nito. Ano ba ang ginawa mo kanina at biglang sumakit ang tiyan mo? Wala naman. Dito lang ako sa bahay kanina kasama ang nanay. Tapos heto, nagising ako dahil parang hinahalukay ang tiyan ko sa sakit. Mabilis na ininom ni Aldana ang tubig. Pinakiramdaman nito ang sarili. Muling hinimas nito ang kanyang tiyan at tinatansya kung umayos na nga ba ang kanyang pakiramdam. Ano, ayos ka na ba? Anong nararamdaman mo? Teka lang, hindi ko pa alam eh. Baka naman may nakain ka lang na hindi hiyang sa tiyan mo. O kaya, baka naglilihi ka pa rin. Alam mo kasi may mga kilala ako na nakapagkwento sa akin dati na hanggang 5 buwan naglilihi pa rin. Hindi, Greg. Imposible na pagkain ang naging sanhi ng pananakit ng tiyan ko. Medyo dito kasi sa puso nang gagaling yung sakit eh. Pakiramdaman mong mabuti, baka mamaya kailangan na natin ng tulong ni nanay at tatay. Mahirap na, baka naman mapano ang anak natin yan. Aray! Sige, gisingin mo na. Sumasakit na ulit yung tiyan ko. Aray! Mabilis namang tumalima si Greg sa asawa. Tinakbo ang silid ng mag-asawa at malakas na kinatok ang pinto. Samantala, habang nagsisikap na gisingin ni Greg ang mga magulang ni Aldana, ay lalo namang nakaramdam siya ng pananakit. Napatingin siya sa itaas. Habang namimilipit ang kanyang tiyan ay napansin niyang tila may kaunting liwanag na tumatagos sa kanilang bubong. Doon niya na lamang butas na yon at nakatapat sa kanilang higaan. Dahil sa nakita ay bigla siyang napatayo at lumayo sa butas na yon. Siya namang pagdating ng kanyang mga magulang at ni Greg. Anong nangyayari sa'yo? Patingin nga ng kamay mo. Ibinigay naman ni Aldana ang kanang kamay para mapulsuhan. Pumikit si Mang Brando. Ilang saglit lang ay mabilis nitong iminulat ang kanyang mga mata at tumingin sa nakabantay na si Greg at Aling Rosa. Ano, Brando? Anong nakita mo? Greg, nasusunod mo ba lahat yung mga bilin ko sa'yo? Sigurado ka bang gabi-gabi nagsasaboy ka ng asin sa bubungan? Opo, itay. Wala po akong kinalimutan sa mga inutos niyo sa akin. Hanggang dito nga po sa silid namin, nilagyan ko na rin ng asin. Bakit po ba, itay? Ano po bang nakita ninyo?
Binabantayan na ng aswang si Aldana. Kung ganun ay tama ako ng hinala, Itay. Hay ano, tingnan ninyo, may butas ang bubong. Magkakasabay ngang napatingala ang tatlo sa itinurong butas ni Aldana. Sinasabi ko na nga ba't napapangamuyan na si Aldana, Greg? Siguro kailangan magsama-sama na tayong apat sa silid namin ni Rosa. Ano pong ibig niyong sabihin na napapangamuyan, Itay? Isa itong kakaibang kakayahan ng aswang. Kapag naamoy ng aswang ang amoy ng sanggol sa sinapupunan, nagkakaroon ng hindi maipaliwanag na sakit ang babaeng buntis. Mabuti na lang at hindi pa lubusang naibaba ng aswang ang kanyang dila para ipasok sa loob ng tiyan ni Aldana. May ganun po palang kapangyarihan ng mga aswang. Pero hindi po ba sila tinatabla ng mga pangontra? Bakit nagagawa pa rin nilang mapangamuyan ng asawa ko? Gayong sinasabuyan ko na ng asin ang bubong ng bahay. Oo nga, Itay. Sa palagay po ninyo, anong uri ng aswang ang nagbabantay sa akin? Sa palagay ko, ay isang manananggal. Manananggal? Yun po ba yung nahahati ang katawan mula sa bewang pababa? Tapos ay tinubuan ng pakpak at nakakalipad? Yun na nga, iho. Tama ang mga sinabi mo. Talaga? Ibig sabihin ay totoo talaga sila? Akala ko sa pelikula lang sila nabubuhay. Mukhang malakas at mapanganib ang aswang na yon. Kaya magdoble ingat tayo. Kailangan nating magbantay. Gusto kong makakita ng manananggal sa personal, Aldana. Hayan ka na naman, Greg. Alam ko na yan eh. Namimiloso po ka na naman ano. Hindi seryoso ako. Gusto ko talaga makakita. Ikaw, nakakita ka na ba? Simula nung marinig ko ang mga kwento tungkol sa kanila, wala pa naman ako nakikitang ganong nilalang, Greg. Kahit sikat sila dito sa baryo namin, ay hindi ko pa talaga alam ang totoong itsura nila. Bigla nilang naramdaman ang biglang paglakas ng ihip ng hangin mula sa labas. Natigilan silang apat at nagkatinginan. Bigla ring kumalabog ang kanilang bubong na tila may dumapo doong isang mabigat na bagay o nilalang. Hayan na, Greg. Kung gusto mo talagang makakita ng manananggal, lumabas ka at harapin mo ang aswang na gumagambala sa aking anak. Kayo naman, Nay. Di na ho kayo mabiro. Tay, samahan mo po ako. Halika rito sa tabi ko, Aldana. Mabilis na kumilos sina Aldana at Greg para lumipat sa tabi ni Aling Rosa. Napausal ng panalangin ang matandang babae habang mahigpit nitong hawak ang palad ng anak. Nakaramdam din ito ng matinding kaba at takot. Magmadali ka, Rosa. Ipahid mo ang langis na ito sa tiyan ni Aldana. Ikaw naman, Greg. Tara, samahan mo ako sa labas at itaboy natin ang aswang na yon. Po, talaga po bang lalabas tayo, Itay? Halika na! Huwag kang duwag! Napapakamot na lang si Greg na sumunod kay Mang Brando. Kahit takot ay ayaw niyang mapahiya siya sa ama ni Aldana. Mahigpit ang pagkakahawak niya sa ibinigay na punyal sa kanya ng matandang lalaki. Pagkalabas ng dalawang lalaki ay mabilis na binuksan ni Aling Rosa ang bote ng langis na ibinigay sa kanya ng kanyang asawa. Inihaplos niya yon sa tiyan ni Aldana. Doon lang nakaramdam ng ginhawa si Aldana at nawala rin ang pananakit ng kanyang tiyan. Ang dating maalinsangang pakiramdam ay biglang napalitan ng panlalamig. Kumusta ang pakiramdam mo, Aldana? Nawala na po, inay, ang pananakit ng aking tiyan. Bigla na ring nawala ang pag-init ng aking katawan. Kahit paano po, guminhawa na ang pakiramdam ko. Ay, salamat naman kung ganon, anak. Ang galing naman po ng langis na yan, inay. Talagang mahusay po talaga kayo ni Itay na gumawa ng mga gamot. Magmula ngayon ay hawakan mo na ito. Tuwing gabi bago ka matulog ay haplusan mo ang tiyan mo para hindi ka na maamoy ng aswang na yun. Sana nga po, inay, ay matigil na ang paggambala sa akin. Baka po kasi mapano ang anak ko. Natigilan si Aldana nang pumasok sa silid nila ang dalawang lalaki. Oh, anong nangyari? Nakita niyo ba? Paglabas namin papatakas na siya. Totoo ba, mahal? Oo, paglabas namin ni Itay may malaking anino ng pakpak ang bigla na lamang lumipad palayo. Sayang di ko nakita yung muka. Pakpak lang talaga ang nakita ko. Paano mo naman kasi makikita?
Nakasiksik ka kanina sa likod ko. Nanginginig ka pa nga sa takot. Hindi naman sa ganoon, Tay. Tara na sa kwarto namin. Mula ngayon, habang nasa sinapupunan mo pa lamang ang anak mo, ay doon na tayo matulog lahat. Mas ligtas kapag sama-sama tayo. Tiyak na hindi titigil ang aswang na yon hanggang hindi ka nadadali. Ano po bang maganda nating gawin para maitaboy o mapatay natin ang manananggal na yon? Kailangan lang natin ay asin. Mapapatay lang natin ang manananggal kung mahahanap natin ang kalahati ng kanyang katawan. At doon natin mismo itataktak ang asin sa kumukulo nitong bituka. At kapag nagawa natin yon bago sumapit ang umaga, ang sikat mismo ng araw ang papatay sa kanila. Paano naman, Inay, kung walang araw at makulimlim ang umaga? Mamamatay pa rin sila dahil hindi na magdurugtong ang kanilang katawan. Dahil sa oras na malagyan mo na ng asin ang kalahati ng kanilang katawan, masusunog ito at mamamatay. Yun lang po ba? Meron pa. Mamamatay sila sa saksak ng matulis na kawayan. Ganun po ba? Ngayon na lang muli nagkaroon ng balita sa pag-atake ng manananggal. Malakas ang kutob kong bagong dating o dayo lang ito sa ating lugar. Sandaling napaisip si Aldana sa sinabing yon ng kanyang ama. Bigla rin kasing pumasok sa isip niya ang mga salitang binitiwan sa kanila ni Laura. Habang nagkakatotoo na ang isinumpang pagbabanta ng dating asawa ni Greg na hinding-hindi sila magiging masaya. Dahil sa mga naiisip na yon, bigla siyang nakaramdam ng takot at pag-aalala sa maaaring mangyari sa kanilang anak ni Greg. Bigla siyang napahima sa kanyang maumbok na tiyan. Hindi nakaligtas sa paningin ni Greg ang sunod-sunod na paghinga ng malalim ni Aldana. 4 na buwan pa ang kanilang hihintayin bago maisilang ang sanggol. Mahaba-haba pang panahon yon para sa kanila. Nag-aalala siya para sa kaligtasan ng kanyang anak na dinadala ni Aldana. Ipinangako niya sa sarili na iingatan niya at babantayan ang kanyang mag-ina na mahal niya. Maraming gabi na ang nagdaan at hindi na nga nakabalik pa ang aswang para sumalakay. Masusi na kasi nilang binabantayan si Aldana. Relyebo ang 2 lalaki sa pagbabantay, lalo na sa gabi. Bagamat naging tahimik na ang bawat gabing nagdaraan, ay hindi nagpakakampante ang mag-asawang albularyo. Palagi pa rin silang nakaalerto at nakikiramdam sa paligid. Hindi kasi nila kilala ang kanilang kalaban kaya kailangan nilang maging mapagmatsyag. Palagi silang nakahanda sa anumang panganib na nakaabang. Nang masiguradong hindi na bumalik ang aswang, ay nagpasya na ang mag-asawa na bumalik na sa kanilang silid. Tinakpan na rin ni Greg ang butas sa bubong. Sa pagsapit ng 8 buwan ng pagbubuntis ni Aldana ay napansin ng babae na tila nagbabago ng gawi ang kanyang mahal na lalaki. Napansin niya ang pagbabago nito at ang madalas na pag-iinit ng ulo. Hindi na rin ito maasikaso sa kanya at madalas ay umuuwi pa ito ng gabi at amoy alak. Saan ka na naman ba nagpupunta, Greg? Aba, pasado 9:00 na ng gabi. Alam mo naman sa kalagayan kong ito ay hindi pwedeng naiiwan ako ng mag-isa. Hindi ka naman nag-iisa. Naririyan naman ang itay at inay na nagbabantay sa'yo habang wala ako. Saka, nakipagkwentuhan lang naman ako kay Aling Esther. Saka dun sa babaeng nangungupahan sa kanya na galing sa Maynila. Kaya pala amoy alak ka na naman. Ano bang nangyayari sa'yo at nagkakaganyan ka? Hindi ka naman dating ganyan ah. Wag mo na lang akong pansinin. Namimiss ko lang naman ang uminom eh. Hayaan mo na ako. Anong hayaan? Anong pinagsasasabi mo? Mahimik ka dyan at matutulog na muna ako. Teka, bakit ang tahimik yata dito sa bahay? Nasaan yung 2 matanda? Wala sila. Kanina pang hapon umalis. May sumundo sa kanila na magpapagamot daw ng kanilang kaanak. Ayaw nga sana ni Itay eh. Kaso sabi ko darating ka naman kaya wala silang dapat na ipag-alala. Uy, kasalanan mo naman pala kung bakit ka nag-iisa eh. Di sana hindi mo sila pinayagan para hindi ka naiwang mag-isa. Naririnig mo ba ang sinasabi mo? Anong problema mo? May problema ba sa atin? Sabihin mo! Aba, nakakasawa ka na rin ha? Wala ka nang pinagkaiba sa dati kong asawa na bungangera.
Ay, napakamalas ko talaga sa asawa. Nagulat si Aldana sa sinabing yon ni Greg. Hindi niya matanggap na itinulad na siya nito kay Laura. Parang isang malakas na sampal yon sa kanya. Dahil doon ay labis siyang nag-alala. Nahiga na siya nang makitang pumikit na ang kanyang asawa at nakatagilid ito patalikod sa kanya. Parang gumuho ang lahat ng mga pangarap niya ng mga oras na yun. Napaiyak siya ng tahimik. Ilang sandali pa ay narinig niyang bumukas ang pinto sa sala. Kasunod niyon ay ang boses ng kanyang itay at inay. Lumabas siya ng kwarto at sinalubong ang dalawa. Oh, gising ka pa. Yung asawa mo nandyan na ba? Opo, inay. Kanina pa po siya dumating, nakatulog na nga po eh. Mabuti naman kung ganon. Itong tatay mo hindi mapakali na iwan kang mag-isa dito sa bahay. Ipinipilit nga sa akin na parang nakita daw niya ang asawa mo na nakikipag-inuman sa tindahan ni Aling Esther. Sabi ko naman baka namamalikmata lang siya. Hindi po nakipag-inuman si Greg. Maaga po siyang umuwi, inay. Sabi ko naman sa'yo hindi si Greg yung nakita mo. Baka kamukha lang. Naku baka gano'n na nga. Teka, sisilipin ko nga kung talagang naroon na sa silid si Greg. Ayan oh, hindi mo ba nakikita? Masarap na ang tulog. Madali lang magsinungaling talaga, Aldana, no? Kaya lang nakalimutan mo na umaalingasaw ang amoy ng alak sa kwarto ninyo. Anak, pinagtatakpan mo si Greg sa amin? Umamin ka nga. May problema ba kayo ni Greg? Wala po, inay. Wala po kaming problema. Aba mali! Dapat hindi siya magiinom ng alak. Malapit ka na mga anak. Saka napapansin ko, parang may nagbabago sa ugali ng asawa mo. Alam mo bang usap-usapan sa baryo na yung lalaki niyan nakikipagmabutihan sa dalagang umuupa doon kay Aling Esther? Bigla na lang bumundol ang kaba sa dibdib ni Aldana nang mabanggit ng kanyang ama ang dayong kababaryo. Hindi kaya ay may babae na si Greg at nag-iisip na rin itong humiwalay sa kanya? Iniisip pa lang niya na mawawala si Greg sa kanya para na siyang mawawala ng malay sa sobrang paninikip ng kanyang dibdib. Tumigil ka nga, baka mamaya marinig ka ni Greg. Ano naman kung marinig niya? Hindi ko gusto yung ginagawa niya sa anak natin. Hayaan niyo po, inay, at pagsasabihan ko na lang po si Greg. Aba dapat lang. Dahil kapag nagpatuloy pa ang kanyang ginagawa sa inyo, mapapahama kayo mag-ina. Kaya pagsabihan mo. Ano ba? Ang iingay nyo naman, natutulog ang tao Panay ang salita nyo dyan. Respeto naman. Nagulat ang tatlo sa biglang pagbalikwas ng bangon ni Greg sa kinahihigaan nito sa papag. At seryosong tinitigan niya ang mag-anak na nasa kanyang harapan. Alam ninyong may nagpapahinga na tao dito, panay pandaldal nyo. Gabi na matulog na kayo. Greg, ano ba? Huwag mo namang bastusin ang mga magulang ko. Akong binabastos nila. Akala ba ninyo bingi ako at hindi ko naririnig ang mga pinag-uusapan nyo tungkol sa akin? Aba talagang... Huwag na po, itay. Ako na ang bahalang kumausap kay Greg. Lasing lang po siya kaya nasasabi niya ang mga bagay na yun sa inyo. Mag-uusap kami bukas. Sabihin mo yan sa kanya. Bukas pa? Ngayon na, itay! Greg, ano ba? Mabilis na naglakad si Aldana papasok ng kanilang kwarto. Isinara nito ang pinto at hinarap ang nakaupo na noong si Greg. Nakatungo ito at pasuray-suray ang ulo. Ang kapal ng mukha mong sagot-sagutin sa harap ko ang tatay ko. Baka nakakalimutan mong nakikitira lang tayo rito, kaya umayos ka. Hindi mo ba talaga ititikom yung bibig mo, ha? Hindi na nakapagsalita pa si Aldana. Pinanood na lamang niya si Greg na muling nahiga at nakatulog ng mahimbing. Hindi siya makapaniwala na biglang magbabago ang samahan nilang dalawa. Nagsisimula ng maging emosyonal ang babae nang biglang natigil ito dahil sa biglang pagkalampag ng kanilang bubong. Malakas yun at parang gustong baklasin ng kung sino man ang nasa bubong. Niyugyug niya ang asawa ngunit hindi ito magising. Humihilik pa ito at walang pakialam sa nangyayari. Biglang natuklap ang bubong at gano'n na lang ang pagkatakot ni Aldana nang makita ang itsura ng manananggal.
Tila itsura yon ng isang matandang babae na may mahaba at magulong buhok. Nanlilisik ang kanyang mga mata habang nakatuon ang tingin nito kay Aldana. Biglang bumukas ang pinto ng kanilang kwarto. Mabilis siyang nilapitan ng kanyang ina at ama. "Halika na, bilis! Tara sa kabilang silid! Ay Diyos ko, dalian mo!" Si Greg po, inay! Anak naman ng pating, mukha bang may pakialam pa sa'yo ang walang hiya mong asawa? Tinapunan ng tingin ni Aldana ang kinaroroonan ni Greg. Kampante pa rin itong nakahiga at natutulog lang. Muli niyang tiningnan ng manananggal na nasa bubong, nakasilip. Agad na nagsaboy ng asin si Mang Brando sa itaas at umusal ng isang orasyon. Hindi pa rin natinag ang manananggal. Para itong nagwawala at nanggigigil na maabot si Aldana. Mabilis na kumilos si Mang Brando at inabot ang nakalagay na matulis na kawayan sa ilalim ng kama ng mag-asawa. Ibinato niya yon sa aswang na nasa bubong. Nasugatan ang manananggal. Muli ay mabilis itong tumakas papalayo. Biglang nakaramdam ng pananakit ng tiyan si Aldana. Naupo siya sa sahig at sakto rin ang pagbalikwas ng higa ni Greg. Doon lamang parang natauhan ng lalaki. Nagtataka itong nagpalipat-lipat ang tingin sa tatlo. Nilapitan niya ang asawa. Ano bang nangyari at ba't gising kayong lahat? Sumasakit ba ang tiyan mo? Manganganak ka na ba? Sinalakay tayo ng manananggal, Greg, at muntik na siyang makapasok dyan sa malaking butas ng ating bubong. Sinundan ni Greg ng tingin ang itinuturong bubong ng kanyang asawa. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makitang sira na nga ang bubong nila. Teka lang, nalilito ko eh. Paano kung nakauwi dito? Wala ka bang maalala, Greg? Kitang-kita sa mukha ni Greg ang labis na pagkalito. Nagtaka naman si Aldana sa kakaibang ikinikilos ng kanyang asawa. Dahil walang matandaan ay si Aling Rosa na lamang ang nagkwento ng lahat ng nangyari. Ganon din ang tungkol sa pagsalakay ng aswang. Ginawa ko po talaga yun? Hindi ko maalala. Aldana, patawad kung may hindi ako magandang nasabi. Ganon din po sa inyo, itay, inay. Mabuti pa ay magpahinga ka na lang ulit, Greg. Doon na kayo ulit sa kwarto namin. Kami na lang dito sa sala ng inyong tatay. Sige na, Greg. Sumunod ka na kay nanay. Bukas pag-usapan natin to, Aldana. Pagkaalis ni Greg ay masinsinang kinausap ni Mang Brando ang kanyang mag-ina. Natitiyak kong may hindi magandang nangyayari sa asawa mo, Aldana. Bantayan mo siya at maging alisto sa kakaibang ikinikilos niya. Hindi ko po kayo maintindihan, itay. May gustong kumuha sa asawa mo. Sa palagay ko ay nagayuma siya, kaya ganyan na parang palaging nawawala sa sarili. Ha? Ano pong gagawin natin? Kailangan nating makilalang ng gagayuma sa asawa mo. Pero, paano ko naman magagawa yun, itay? Susundan lang natin siya kung saan palagi nagpupunta. Sasamahan kita, anak. Kaya huwag ka mag-alala. Akong bahala. Kinabukasan, pagkagising ni Aldana ay wala na sa tabi niya si Greg. Paglabas niya ng silid ay nakita niya ang ina na umiinom ng salabat. Asan po si Greg? Hindi ko alam. Pero sinundan na siya ng tatay mo kaninang umalis. Kinakabahan po ako, inay. Paano kung totoong sinasabi ni itay na ginagayuma ang asawa ko? Paano kung bigla na lang akong iwan ni Greg? Tulad ng ginawa niya sa dati niyang asawa. Hindi ko po kakayanin. Kailangan mong maging matatag. Dapat handa ka sa anumang mga mangyayari, maganda man o hindi. Nang araw na yon ay hindi mapakali sa bahay si Aldana. Hindi mawala sa isipan niya ang malaking pagbabago sa pagsasama nilang mag-asawa. Parati na siyang balisa at natatakot. Idagdag pa ang panganib na banta ng manananggal na madalas ay nagkukutkot sa kanilang bubungan. Sumapit ang gabi ay hindi pa nakabalik ang sino man sa dalawang lalaki ng kanilang pamilya. Labis na nag-aalala si Aling Rosa at hindi siya mapakali. Pabalik-balik ito sa paglalakad at panayang sulyap sa pintuang nakasara. Madilim na pero walang Greg at Mang Brando na dumating. Ilang minuto pa ang lumipas ay biglang dumating si Greg.
Pawis na pawis ito at siya agad ang hinanap nito. Nagulat siya nang biglang hablutin nito ang kanyang braso. Hindi lang yon ang ikinabahala ni Aldana. Napansin kasi niya ang isang itim na paru-paro na sumusunod kay Greg. Aray ko! Ang braso ko! Bitawan mo ako, Greg! Nasasaktan ako! Talagang napipiko na ako sa'yo, Aldana, ha? Akala mo hindi ko malalaman na pinasundan mo ako sa tatay mo? Ganun na ba talaga kakitid ang isip mo, ha? Nakakasawa na talaga! Greg, huminahon ka. Bitawan mo si Aldana. Huwag mo siyang saktan, buntis ang asawa mo. Ubus na ang pasensya ko sa anak mo. Talagang masasaktan to sa akin. Wag! Parang awa mo na. Huwag mong sasaktan ang anak ko. Huwag kang makialam dito, ha? Kundi matatamaan ka rin sa akin tulad ng pakialamero mong asawa. Ano? Anong ginawa mo sa asawa ko? Nasaan si Brando? Hayop ka, Greg! Yung magaling mong ama, ayun. Sinundan ako nang magpunta ako sa bahay ni na Aling Esther. Ipinahiya ako sa harap ng mga taong nandun. Hindi ba't utos mo yun sa kanya? Anong ginawa mo? Sumagot ka! Hindi na malaya ng isa man sa kanila ang biglang pagpasok ni Mang Brando. Biglang natumba si Greg sa lakas ng suntok ng matanda sa mukha nito. Lumayas ka sa pamamahay ko! Ang kapal ng pagmumukha mo! Tama ang hinala ko, Aldana. Kabit ng asawa mo ang babaeng nangungupahan doon kina Esther. Parang ibig ko mawala ng puso ni Aldana sa isiniwalat na yon ng kanyang ama. Halos mapugto ang kanyang hininga sa sakit na kanyang nararamdaman. Lalo pa at tumakbo palabas ng bahay si Greg. Kaya nagdilim na rin ang paningin ni Aldana at hindi na naisip ang kalagayan niya. Hinabol at sinundan niya si Greg na noon ay pababa sa baryo. Diyos ko, Brando! Sundan mo ang anak natin! Hindi siya dapat nasa labas ng bahay! Ibalik mo siya dito, pakiusap! Oo, Rosa. Ibabalik ko dito ang anak natin ang ligtas. Isarado mo na mabuti ang mga pinto at bintana, ha? Kaagad na kumilos si Mang Brando para sundan ang anak. Ang hirap pa ng kanyang kalagayan dahil sa edad niya hindi na niya makita halos ang dinaraanan. Tanging ang bilog lang na buwan ang nagsisilbing liwanag sa daan. Samantala, si Aldana naman ay nagpatuloy sa paglalakad ng mabilis. Naramdaman niya na nahihirapan na siya at hinihingal pero hindi pa rin siya tumitigil. Determinado pa rin itong sundan si Greg. Ngunit bigla siyang napatingin sa itaas nang marinig ang malalakas na pagaspas ng malalaking pakpak at ang malakas na hagikhik nito. Tila nagdiriwang habang sinusundan siya. Umiikot sa itaas ang manananggal na yon at ilang saglit pa ay bigla itong bumulusok patungo sa kinatatayuan ng buntis. Hindi naman ito nadagit si Aldana pero nasugatan ang braso niya ng matutulis nitong kuko. Napaigik siya sa hapdi at biglang natisod sa malaking kahoy na nakausli. Nakangiting lumapit sa kanya ang lumulutang na manananggal. Napatihaya siya sa harap ng manananggal. Wag! Wag! Nakikiusap ako! Wag ang anak ko! Pero patuloy lang sa paglapit ang manananggal. Mas nakakatakot ang itsura nito lalo na ang matitigan nito. Naglalaway na parang nauulol na aso. Wag! Ang anak ko! Lumayo ka sa akin! Maawa ka! Lalong nanigas ang buong katawan ni Aldana nang makita ang unti-unting paglabas ng dila ng manananggal. Mahaba yon at kulay puti na kahit madilim ay kitang-kita niya ang paglawit. Palapit ito ng palapit sa kanya at pinupuntirya na ang kanyang tiyan. Kasabay ng takot at labis na pag-aalala para sa kaligtasan ng kanyang anak ay hindi na napigilan ng babae ang mapasigaw ng malakas. Bigla ring sumakit ang kanyang tiyan. Kasunod nun ay ang nabasang sa lawal. Maya't maya ang paghilab ng kanyang tiyan. Doon niya napagtanto na manganganak na siya. Tulong! Tulungan niyo ako! Greg! Manganganak na ako! Palapit na ng palapit sa kanya ang dila ng aswang. Hayop ka! Halimaw ka!
Isinaboy ni Mang Brando ang maraming asin sa katawan ng aswang, kaya tumigil ang aswang sa pagsalakay. Mabilis na tinakbo ni Mang Brando ang kinaroroonan ng anak at gimbal na gimbal sa masaklap na sinapit ni Aldana. Itay! Ang anak ko! Ang anak namin ni Greg! Iligtas niyo siya, parang awa niyo na! Mabilis na kumilos si Mang Brando. Kaagad niyang nilapitan ng anak at kanyang sinaklolohan. Isinaboy niya sa paligid ng anak ang natitirang asin. Naghanda ang albularyo para sa pagpapaanak. Kailangan niyang gawin yon upang hindi mapahamak ang kanyang apo. Huminga ka na malalim, saka ka umiri! Parang hindi ko kaya. Ang sakit! Sobrang masakit! Kaya mo yan, anak! Isipin mo ang anak mo! Sige na! Aray! Hindi ko kaya! Ano ka ba? Huwag ka sumuko! Tutulungan kita basta sumunod ka lang sa mga sasabihin ko, ha? Kapag humilab yung tiyan mo, sabayan mo ng ire! Sige, hinga ng malalim! Ire! Hinga tapos ire! Parang lalabas na! Sige, Aldana! Isang mahabang ire pa! Lalabas na ang anak mo! Matagumpay na naisilang ni Aldana ang kanyang anak, subalit napansin niyang natulala ang kanyang ama habang ang paningin nito ay nasa kanyang sanggol. Tay, anong nangyari? Bakit hindi umiiyak ang anak ko? Ikinalulungkot ko pero patay na ang sanggol, anak. May butas sa dibdib ang bata. Malamang hindi mo talaga namalayan na nabiktima na ng aswang ang anak mo. Hindi. Hindi totoo yan, Itay. Nakikiusap ako, iligtas mo ang anak ko. Ipinatong ng kanyang ama ang sanggol sa kanyang tiyan at doon nakita niya na wala nang ang buhay ang kanyang anak. Halos hindi magawang tingnan ni Aldana ang sinapit ng sanggol. Masakit ang mamatayan ng anak, lalo na kung ang dahilan nun ay ang pagpatay ng aswang. Isang malakas na sigaw ng paghihinagpis ang narinig sa lugar na yon. Humagulgol ng iyak si Aldana at sumumpang siya mismo ang papatay sa manananggal na pumaslang sa kanyang anak. Tumakas ang manananggal at matagal na hindi nagpakita sa kanila. Mula nang mailibing ang sanggol ni Aldana ay tila nawala siya sa kanyang sarili. Palagi na itong nagkukulong sa kanyang silid, hindi kumakain at iyak ng iyak lalo na sa gabi. Awang-awa ang mag-asawa sa kanilang anak. Parang awa mo na, Aldana. Buksan mo ang pinto, mag-usap tayo. Kailangan mong kumain ng makabawi ka ng lakas. Gusto kong mapag-isa, Inay. Kailangan mong may makausap, anak. Huwag kang susuko. Lumaban ka. Pagbayarin mo ang manananggal na pumatay sa iyong anak. Pero paano kang lalaban sa kanya kung hindi ka naman kumakain? Karma ko to, Inay. Sa lahat ng nagawa ko. Ang sakit. Para akong mamamatay nang mawala sa akin ang aking anak. Puwersahan nang ang binuksan ni Aling Rosa ang pinto at umiiyak itong napayakap sa kanyang anak habang nakasubsob sa unan at umiiyak. Nang humarap ito sa ina ay mugtong-mugto ang kanyang mga mata. Namayat na rin siya at hindi maipagkakailang mayroon siyang matinding pinagdadaan ng hirap. Si Greg, Inay. Hindi pa ba siya umuwi? Hindi pa, anak. Kung ganon, talagang sumama na siya sa ibang babae. Iniwan na niya ako. Hayaan mo na ang lalaking yon, Aldana. Nakikiusap ako sa'yo. Ayusin mo ang sarili mo. Magpakatatag ka. Hindi pwedeng ganyan ka, anak. Hirap na po ako. Kasalanan ko to, Inay. Parusa ko to sa lahat ng naging mga kasalanan ko. Hindi, mali ka.
Wala kang kasalanan, anak. Mahal na mahal ko po si Greg, pero iniwan niya ako. Ang sakit-sakit po. Masakit, pero darating din ang araw na matututunan mong maghilom. Huwag mong hayaan na sirain ka ng isang tao na walang malasakit sa'yo. Malalampasan mo rin ang lahat ng pagsubok na ito. Tatagan mo lang ang loob mo, anak. Muling napahagulgol ng iyak si Aldana at wala na lang nagawa si Aling Rosa kundi ang damayan ng anak sa lahat ng paghihirap nito. Bilang isang ina, masakit para sa kanya ang makitang naghihirap ang kanyang anak at nasa matinding pagsubok. Samantala si Mang Brando naman ay tahimik na lumuluha sa labas ng silid ng anak. Awang-awa siya sa sinapit ni Aldana. Maging siya ay hindi pa rin makapaniwala na wala na ang inaasahan nilang apo. Halos hindi rin niya matanggap na hindi man lang niya nailigtas o naipagtanggol ito, gayong ang trabaho niya ay ang magligtas ng buhay ng ibang tao. Gusto niyang magwala pero wala naman siyang ibang masisi sa mga nangyari. Dahil hanggang sa mga oras na yon ay hindi pa rin nakikilala kung sino ang manananggal na sumalakay sa anak ng gabing yon. Hindi rin naman niya masisi si Greg dahil alam niya na wala sa tamang pag-iisip ang lalaki dahil sa gayumang ipinainom ng babaeng may maputlang kulay. Hindi na nga lang niya nabanggit ulit yon kay Aldana dahil ayaw na niyang bigyan ito ng iba pang aalalahanin. Pagdating ng tanghalian ay sinubukang dalhan ni Aling Rosa ng pagkain si Aldana. Labis naman ang tuwang naramdaman ng ginang nang nakita niya sa wakas na kumain na ang anak. Maganang-magana ito sa pagkain di tulad ng mga nakaraang araw. Pero sa likod niyon, hindi alam ng ginang na mayroon na palang pinaplano ang anak. Pagsapit ng gabi, nang makabawi na ng kaunting lakas si Aldana ay palihim siyang lumabas ng bahay upang antayin at manmanan ang aswang. Dala niya ang punyal ng ama. Determinado talaga siyang maipaghiganti ang anak sa mapamuksang manananggal. Wala siyang ibang pinaghihinalaan kundi ang sinasabi ng kanyang ama na babaeng galing Maynila. Pinuntahan niya ang bahay na pinapaupahan ni Aling Esther. Maya-maya ay bumukas ang pinto ng isang kubo na nasa tabi lang ng tindahan ni Aling Esther. Dahil madilim ay hindi agad nakita ni Aldana ang mukha ng taong lumabas. Ngunit sigurado siya na babae yon dahil sa suot nitong mahabang itim na palda. Maingat niyang sinundan kung saan papunta ang babae hanggang sa huminto sa isang masukal na bahagi sa likod. May inilabas na maliit na bote ang babae. Pagkatapos ay maingat niyang ipinahid ang itim na langis sa kanyang mukha, balikat hanggang sa kanyang bewang. Matapos magpahid ay nagsimula itong umusal ng isang kakaibang dasal. Habang ginagawa ito, ang kanyang balat ay tila kumikislap sa dilim, nagbabago at nagiging parang balat ng isang hayop. Muli itong nagpahid ng langis. Bigla itong dumipa at umungol na parang nasasaktan. Ilang sandali pa ay unti-unting lumalabas sa kanyang kilikili ang mga pakpak na parang sa paniki. Nag-umpisa na ring humiwalay ang kanyang katawan sa bewang. Nang matapos ay bigla itong lumipad pa itaas. Naiwan ang kalahating katawan nun sa masukal na damuhan. "Patay ka ngayon sa aking hayop ka!" Dahan-dahan siyang lumapit sa putol na katawan. Dinukot niya ang bulsa at inilabas doon ang baon niyang asin at abo. Nakahanda na siyang ibudbud sana yon sa kalahating katawan ng aswang, pero biglang may humawak ng kanyang mga kamay. Paglingon niya ay nakita niya si Greg. Sino ka? Anong gagawin mo? Greg? Jean! Bumalik ka dito, dali! Labis ang gulat ni Aldana sa mga salitang namutawi sa bibig ng asawa. Kung tingnan siya ni Greg ay parang hindi siya kilala nito. Ngunit ang mas labis niyang ikinabahala at ikinatakot ay ang pagtawag niya sa aswang. Maya-maya pa ay narinig na niya ang malakas na pagaspas ng dalawang malalaking pakpak sa itaas.
Bumaba ang nakakatakot na nilalang at hinarap ang babae. Bumalik ito sa kanyang katawan nang makita ang bitbit ni Aldana. Ano ang ginagawa ng babaeng yan dito? Sino ka? Ikaw ba ang pumatay sa anak ko? Hindi ka nagkakamali. Ako nga. Ano ngayon sa'yo? Bakit mo yun ginawa? Bakit yung anak at asawa ko ang pinuntirya mo? Anong kasalanan ko sa'yo, ha? Marami kang utang sa akin, Aldana. At ang mga kinuha ko sa'yo, mga interes lang yon sa kabuuan ng pagkakautang mo. Marami ka pang dapat na pagbayaran. Anong ibig mong sabihin? Paano ako magkakautang sa'yo hindi naman kita kilala? Talaga namang hindi mo ako kilala. Pero ako, kilalang kilala kita. Sino ka ba? Aray ko, Greg! Bitawan mo ako, nasasaktan na ako! Ano ba? Bitawan mo ako para mapatay ko ang manananggal na yan! Habang nagpupumiglas ang dalaga ay mas lalo namang hinigpitan ni Greg ang pagkakahawak sa dalawang braso nito. Habang nangyayari yon ay biglang natigilan si Aldana nang mapansin na mula sa kung saan ay may biglang lumitaw na itim at malaking paru-paro. Dumapo yon sa balikat ng manananggal. Pamilyar sa akin ang paru-paro na yan Unang beses ko nakita yan ay nung umuwi kami ng apartment. Anong ibig sabihin nito? Alaga yan ng tita Lora ko at kaya ko kayo nasundan ay dahil dito. Mahusay magmanman to Mahika, Aldana. Mahuhusay kami sa mahika kaya huwag ka nang magtaka. Hayop ka! Bakit ka nakikisali? At bakit hindi? Hindi nyo ba alam na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin matanggap na wala na si tita Lora ko? At yun ay dahil sa inyo. Pinatay mo siya, Aldana. Napakabait ni tita Lora. Siya lang ang meron ako. Siya lang ang pamilya ko na sinuportahan ako sa lahat na parang isang magulang. Tapos ano? Kukwestiyonin mo ako kung bakit ako nakikisali? Patay na si Lora? Oo! Patay na ang tita Lora ko at pagbabayaran mo yon hanggang sa huling patak ng dugo mo! Labis na nagngingit-ngit ang dalagang si Jean. Muli ay nagbago ito ng anyo at naging isang manananggal. Pinuntirian nitong kagatin at patayin si Aldana. Ngunit bago pa man niya yon magawa ay may naramdaman siyang isang malamig na bagay sa kanyang likuran. Kasunod nito ay napangiwi siya na tila nasasaktan. Halos sabay na napatingin si Aldana at Greg sa likod ng manananggal. Naroon si Mang Brando at hawak-hawak ang isang matulis na kawayan na ibinaon niya sa katawan ng aswang. Nang bitawan ni Mang Brando ang kawayan ay nalaglag sa lupa si Jean. Tila nawala ng silbi ang kanyang mga pakpak. Gumapang ito pero huminto rin. Ang matulis na kawayan ay nakabaon pa rin sa kanyang katawan at bawat galaw ay lalong lumalalim ang pagkakabaon. Bitiwan mo ang anak ko, Greg! Kundi ikaw ang isusunod ko! Agad na binitawan ng lalaki ang hawak na babae. Nilapitan si Jean at dinamayan ito sa kanyang paghihirap. Bakit niyo to ginawa sa mahal ko? Greg, makinig ka. Ginayuma ka lang ng babaeng yan. Hindi totoo yung sinasabi mo! Eto, inumin mo ang posyong ito para makalaya ka na sa panggagayuma ng aswang na yan! Nang ayaw itong inumin ni Greg ay nilapitan ito ng matanda. Pinilit niyang ipainom ito sa lalaki. Binantaan pa niya ito na papatayin ng tuluyan ng naghihingalong aswang kapag hindi siya sinunod. Inabot ng lalaki ang bote at ininom ang laman nun. Pagkatapos ay bigla itong nawala ng malay. Si Aldana naman ay nilapitan ang naghihingalong aswang. Patawad. Hindi ko ginusto ang nangyari kay Lora. At patawarin mo rin kami kung nasaktan ka din namin. Jean, hindi ko sinasadya. Mamamatay na ako. Pero babaunin ko sa hukay ang galit ko sa inyo. Hindi na kayo magiging masaya. Pagkasalita nito ay bumagsak na ang kamay ni Jean sa lupa. Nagkamalay na si Greg. Ganun na lamang ang kilabot na kanyang naramdaman nang makita ang bangkay ng manananggal.
Natakot siya sa nakitang itsura nito. Agad na ikinuwento ni Mang Brando sa lalaki ang lahat-lahat ng mga nangyari. Nang matapos marinig ni Greg ang buong kwento ay biglang bumaling ang paningin niya kay Aldana. Aldana, patawarin mo ko. Patawarin niyo ako ng anak natin dahil hindi ko kayo na ipagtanggol sa aswang na to. Tapos na ang lahat, Greg. Naisip ko na baka hindi talaga tayo para sa isa't isa. Anong sinasabi mo? Nakikipaghiwalay na ako sa'yo. Itigil na natin ang relasyon natin, Greg. Pero bakit, Aldana? Yung mga nangyari, hindi ko naman alam yun. Nasa ilalim ako ng gayuma. Please, huwag mong gawin to. Marami na tayong nasaktan dahil sa maling ginawa natin. Ayoko nang may magbuwis pa ng buhay dahil sa lintik na pag-ibig na to. Ayoko na, Greg. Sana irespeto mo ang desisyon ko. Napuno ng katahimikan ng paligid. Kitang-kita ni Greg ang sakit sa mga mata ng babae. Hindi man madali, pinilit ni Greg na tanggapin ang desisyon ni Aldana. Alam niyang sa oras na lumayo siya ay wala nang magiging balikan. Sa huli ay niyakap niya ito ng mahigpit, tanda ng kanyang pamamaalam. Lumipas ang mga buwan, natutunan ni Aldana na harapin ang buhay na wala na ang pinakamamahal niyang lalaki. Muli siyang bumangon sa pagkakalugmok at nagsimulang magbagong buhay kasama ang kanyang mga magulang.